School Division Dr. Kim J. Unday Sanchez, Doctor of Education, Doctor Fellow of Royal Institution of Educationalist or DeBrider, and the Division Supply Officer, Mr. Brendo Q. Villanesa, sir. To the School Head of Kapengkongan Elementary School, Ma'am Nurhuda Tangling Tropa, ma'am. To our distinguished teachers, valued and proud parents and guardians, si Mea Uspahorisco, Sinaan po sa Kapengkongan, especially our deep graduates of school year 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ako'y naimbita at muling makabalik sa aking alma mater, ang Kapengkongan Elementary School. Dito nagsimula ang aking mga pangarap. Dito ako unang natutong mangarap, magsikap at maniwala sa sarili. Dito ang aking unang hakbang na pinasukan ko at para lang humubog sa aking pagkatao. Hindi ko po akalain muli akong tatayo sa harap ninyo na nooy bilang isang graduate student lamang na katulad ninyo, nakapagsalita ng words of gratitude at gayon bilang inyong panauhing tagapagsalita o guest speaker. To our dearest graduates, handa niyo akong pakinggan at nais kong ibahagi ang aking karanasan at kwento. Ako po ay nagsimula sa ibang bansa dahil pinanganak ako sa Saudi Arabia. Nanay ko ay isang domestic helper at tatay ko ay isang company driver at ngayon farmer. Masaya ang aking kabataan noon dahil maginhawa pa ang buhay namin doon. Ngunit, dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari na kami, pati ni Mama, ay napauwi at napadeport dito sa Pilipinas. Akala ko nga, namasyal lang kami dahil first time kong nakasakay ng eroplano. Yung pala, habang buhay na kami dito sa Pilipinas. Naiwan pa ang aking tatay, si Papa, sa abroad ng ilang taon. Kaya, pinagdesisyonan nila kung makauwi kami sa Pilipinas, ay papaaralin nila ako dito. Nung dumating na kami sa Pilipinas, nag-aral ako dito sa Kapengkongan Elementary School. Sa panahon ngayon, wala pa akong malinaw na pangarap kasi hindi ko pa alam kung ano yung gusto ko sa buhay. Ngunit, sa tulong ng aking mga guro at pamilya, natutuhan kong pahalagahan kung ano ang edukasyon. Way back 2013, nung dumating ang tatay ko, si Papa, grade 4 ako noon. Akala ko naging maayos na ang buhay namin dahil kompleto na kami at may kapatid na ako. Yung pala ay hindi naging maayos dahil hindi stable yung financial source at status namin at walang sumusuportang iba. Doon namin naranasan ang matinding kahirapan. Umabot sa puntong dito sa Kapengkongan nung nawalan tayo ng kuryente ng 3 buwan at kalaunan ay maraming naputulan at isa na kami roon. Muntik na akong nawalan ng pag-asa dahil sa epektong nangyari ng childhood environment ko. Kaya ang mga magulang ko, since nakauwi na sila dito sa Pilipinas, humanap na lang kami ng paraan. Na-experience namin na makapagpa-charge kami ng cellphone sa kabilang bahay para makagamit din kami ng libangan namin tuwing walang klase. At gumamit lang kami ng lampara o paitaan bang sikite para lang magkaroon kami ng ilaw sa gabi. Makapag-study at magawa lang ang mga ina-assign na homework at task namin. Pero may naalala ako, yung mga karanasan namin nung gabing yun. Grade 5 ako, may ginagawa kaming task pati kapatid ko, si Aziza. Ginamit namin pang ilaw, paitaan. Ang ginawa ko, nagsulat ng leksyon. Tapos kapatid ko naman, nagdo-drawing. Masyadong malapit sa amin ang paitaan na yun. Alam niyo kung ano nangyari sa amin? Imbes na yung ginagawa namin, magsunog ng kilay o ibig sabihin mag-aral ng mabuti, nagkatotoo. Bakit? Kasi muntik pang masunog ang kilay at buhok ng kapatid ko. Dahil sa kakatutok niya sa kakaguhit ng papel at umabot ito, malapit ang kanyang buhok sa paitaan. Nakita ko itong love na sa kanyang buhok at buti na agapan ko rin ka. Pero kahit pa yung ganon, nangyari sa amin,
Kahit ganun yung ilaw namin ay muntik na kami nasunog, sinubok pa rin namin ang kahirapan sa buhay at nag-aral ng mabuti. Na-experience pa namin, nagbenta ako ng suman, apam at ice candy papunta ng Jataan at papunta rito sa Jawaan. Nagtanim ng kamoteng kahoy, kamote, petchay, tumon o gabi, pati sili, sa tana o kaingin, habang kami ay time ng hapon at walang klase. Nagbili, naghakot at nagbenta kami ng kalbon. Aalis kami ng every hating gabi ng alas 3 ng linggo papunta sa Isabela City para magbenta sa Bagsakan o sa Tabo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, alam ninyo kung ano ang mahalaga? Hindi kami sumuko. Sa kabila ng kahirapan, pinili kong magsikap, pinili kong magpatuloy. At sa uli, ako ay nagtapos bilang valedictorian noong school year 2014-2015 ito mismo sa Kapenggongan Elementary School. Ngunit para sa akin, hindi pagiging valedictorian at pagkakaroon ng medalya ang tunay na tagumpay. Kundi ang katotohanan kahit mahirap ang buhay, kaya mo pa rin abutin ang iyong pangarap. Mga graduates, makinig kayo dito. Hindi kailangang perpekto ang simula para maging matagumpay ang wakas. Nung ako'y nag-high school at kolehiyo, marami pa rin pagsubok. Natuto kong tanggapin ang lahat ng realidad at gawin ang best ko sa kung anong meron ako. Hanggang sa ako'y naging isang grantee o scholar ng Bangsamoro Assistant for Science Education ng Ministry of Science and Technology. Kung hindi, nang dahil sa kanila, hindi ako makakapagtapos. Nagpapasalamat ako sa kanila dahil napakalaking oportunidad at tulong para sa pag-aaral ko. At hanggang sa umabot ako nakapagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in Mathematics sa Basilan State College. Ngayon, ako ay nakatayo sa harap ninyo bilang isang civil service professional eligible at licensed professional teacher. Isang patunay na ang sipag, tiyaga at pananalig sa Diyos ay kayang magbago ng buhay. Mga minamahal kong graduates, habang kayo ay bata pa, at sa mga sumusunod na inyong hakbang ay mag-aral sa junior high school, senior high at hanggang sa college, tandaan ninyo ito. Bilang payo ko na ito sa inyo. Una, mag-aral kayo ng mabuti. Bigyan nyo ng oras at puso ang pag-aaral. Mahalaga ang pag-unawa sa mga aralin at paghanda sa mga pagsusulit o exam upang maging handa sa kinabukasan. Hindi ibig sabihin na mag-aral ka lang dahil marunong kang magsulat, magbasa at magbilang. Hindi ibig sabihin na mag-aral ka lang dahil binigyan ka ng pambaon ni mama at ni papa. Hindi ibig sabihin na mag-aral ka lang dahil binigyan ka ng bagong motor para magkaroon ka ng service papunta sa Santa Clara. Hindi ibig sabihin na mag-aral ka lang dahil pinapaaral ako sa malayo, mapapubliko o mapapribadong paaralan. Marami pa kayong tatahakin, marami pang hakbang at pagsubok. Pangalawa, magkaroon ng disiplina. Kontrolin ang sarili at oras, sa oras at gawain. Huwag abusuhin magpakabait. Gawin ang tama kahit walang nakatingin. Ang disiplina ang susi upang magtagumpay sa anumang larangan. Pangatlo, makinig sa inyong mga magulang at guro. Pahalagahan ang payo at gabay ng mga nakakatanda. Mula sa kanila, natuto tayo ng tamang asal, tamang kaalaman at tamang pagpapasya. Pangapat, mag-aral ng patas. Ibig sabihin nito ay huwag mandaya o gumawa ng masama para lang sa mataas na grado o gantimpala. Ang patas na pag-aaral ay nagpapakita ng integridad at respeto sa sarili at sa iba. Kapag patas ang pag-aaral, natututo kang harapin ang mga hamon na may katapatan at mas pinapahalagan mo ang tunay na kalaman kaysa resulta lamang. Panglima, magpaka-professional muna kayo. Graduate muna kayo ng college. Huwag muna kayo mag-asawa kagad, ha? Kahit na sabot ng huli, ang lap-lap na yan. Kasi ako, na-experience ko yan. Pero hindi yung naging hadlang na hindi ako makakapagtapos sa pag-aaral. Basta kung naging professional na kayo, kahit ano ang pangarap nyo, ano ang gusto nyong bilhin, at saan nyo gustong lumakbay, maaabot ninyo. Panghuli, kung nagsisikap ang anak, magsikap din ang mga magulang.
kung nagsisikap din ang mga magulang, magsikap din kayo. Kung nakikita niyo ang hirap at sakripisyo ng inyong mga magulang para sa pamilya at edukasyon, nararapat lamang na magsikap din kayo sa inyong pag-aaral at mga responsibilidad. Ako noon, kung may task na binibigay sa akin, gagawin ko yan kagad. Magsabit ako kahit hindi pa yan submission. Dahil responsibilidad ko bilang estudyante. Ang pagsisikap ay hindi lang tungkol sa pag-aaral. Ito rin ay tungkol sa pagiging masipag, masigasig at may determinasyon upang makamit ang sariling pangarap. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kahit mahirap ang buhay at pagsubok, dahil ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana na maibibigay ng mga magulang ninyo sa inyo. Isang kayamanang hindi mananakaw o maagaw ninuman. Ngayon, mga kong graduates, bago ako magtapos, meron akong isang simpleng kahilingan sa inyo. Maaari po bang tumayo muna ang lahat ng ating mga graduates? Dahan-dahan kayong lumingon sa inyong mga magulang. At sabay-sabay niyong sabihin mula sa inyong puso, magsukol ina, magsukol ama, si Pagpaiskubi kami. Okay, sabihin. Okay, ngayon naman, lumingon kayo sa inyong mga guro. Sa inyong mga guro. At sabay-sabay niyong sabihin, magsukol ma'am, magsukol sir, si Pagpato, bi kami. Sila ang naging pangalawang magulang nyo. At mga taong gumabay sa inyo araw-araw, nagturo, nagtyaga at naniwala sa inyo. Pagkatapos itong seremonya, pwede nyo silang yakapin mga magulang nyo at mga guro nyo. At sa mga magulang, at sa amin dati at magong guro, taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong sakripisyo, pagmamahal at walang sawang paggabay. Ang bawat tagumpay namin ay tagumpay ninyong lahat. Sa mga graduates naman, nais kong iwan sa inyo ang mensahe ito. Hindi mo kailangang malaman agad ang iyong pangarap. Minsan ang pangarap ay unti-unting nabubuo habang ikaw ay nagsusumikap at hindi sumusuko. Kaya mangarap kayo, maniwala kayo sa sarili ninyo at higit sa lahat magpatuloy kayo. According to the Quran 94:6, innamal yusri yusra. Indeed, with hardship comes ease. Ibig sabihin, katotohanan kasabay ng hirap ay may ginhawa. Hindi permanente ang paghihirap. Sa bawat problema, pagsubok at hirap na pinagdadaanan natin, may kasunod na ginhawa, solusyon at biyaya na ibinigay ni Allah o Diyos. Hindi ka pababayaan habang nahihirapan ka. Ang bawat pagsubok ay may kasamang pag-asa. Minsan, ang hirap ng daan para maabot ang tagumpay. Kapag nahihirapan ka ngayon, tandaan mo, may darating na ginhawa. Huwag ka lang susuko. As we all know, education is the key to success. Dahil ang pagtatapos na ito ay hindi katapusan. Ito ay simula pa lamang ng inyong paglalakbay. Muli, binabati ko kayong lahat. Congratulations to the batch 2025-2026 of Kapengkong Elementary School. Maraming salamat po. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat.